Update sa mga aktibidad at mga programa ng pamahalaan para sa mga OFW at iba pang tulong na maaaring asahan ng ating mga kababayan mula sa Department of Migrant Workers. Ating pag-uusapan kasama si DMW Officer in Charge, Hans Leo Kakdak. Magandang araw, sir. Magandang araw, Miss Nina, Miss Chi, sa inyong mga tagapakinig, tagapanood. Magandang araw din po. Magandang tanghali. Yusek Hans, ano po yung masasabi nating ipinagmamalaking accomplishments ng DMW sa nakalipas na taon? Well, sisimulan ko sa isang taimtim na pagpugay kamay namin sa aming mahal na kalihim, Secretary Susan Toots Ople. Nakasama namin siya for the most part, but of course, we grieved, and of course continue her legacy in line with her passing. And with Secretary Toots and her legacy, we had quite a number of notable achievements throughout the year. Unang-una dito yung aming systemic emergency responses to help OFWs in need in times of dire crisis. Unang araw pa lang ng 2023, nagkaroon na tayo ng airport emergencies sa NAIA, kung naalala ninyo, nagkaroon ng airport terminal glitch. In partnership with the DOTR and the private sector, tumulong tayo sa higit kumulang 7,200 OFWs na naapektuhan ng mga flight cancellations noong unang araw pa lamang ng January 1, 2023. Yung mga flight rebookings, accommodation, food, and other types of assistance that we gave them during that day. Then of course, hindi naman natin ginusto pero nagkaroon ng succeeding disasters and crisis situations kung saan napaloob ang OFWs natin, yung lindol sa Turkey noong Marso, yung Sudan Civil War noong Abril-Mayo, na hanggang ngayon nagpapatuloy pa rin, yung Israel-Hamas conflict na nagsimula noong October 7, higit kumulang ay nagbigay tayo ng repatriation and as well as financial livelihood assistance in a whole of government approach na directed by the President to more than 1,000 OFWs na napagitna sa crisis situation na ito. And then of course yung ating pagbubukas ng merkado sa Saudi after a deployment ban ay nagbigay daan din sa restoration of Saudi-Philippines bilateral labor relations, and nagbigay ng empleyo sa higit kumulang ng mga 90,000 OFWs na nagtungo sa Saudi Arabia. And by and large, talagang nagbumalik sa pre-pandemic levels and more ang overseas employment ng ating mga mahal na OFWs. 2.5 million ang overseas employment certificates and passes ang na-issue ng ating mga tauhan, mga frontliners natin on the ground para mag-facilitate ng mga trabaho ng mga OFWs natin na nag-decide na manumbalik. And I'm proud to say, nung time ni Sec Toots, napabilis yung proseso. So bukod sa dami ng na-issue na overseas employment certificates, ay bumilis ang proseso. Less than 1 day na i-issue ang mga OECs, and pati yung accreditation ng mga foreign employers from a period of around 20 to 30 days na ipababa ni Secretary Toots na mga 7 to 15 days. So ito ang mga ilan lamang, meron pa tayong mga illegal recruitment, anti-human trafficking and anti-illegal recruitment efforts, mga napasarang kumpanya na illegal recruiter, at of course yung pag-take down, mga 7,000 plus ang na-take down na mga illegal recruitment sites sa Facebook in partnership of course with Facebook. So among these, Miss Nina, Miss Chi, ang naihandog nating serbisyo para sa ating mga OFWs. Yung Action Fund was in full swing. We spent up to 600 million pesos sa pag-disburse ng Action Fund, mainly through direct financial assistance and legal assistance to our OFWs in need.
Okay, Yusek Kakdak, si Chief po ito. Kabi-kabila po ang mga repatriations program ng DMW dahil sa mga hindi inaasahang insidente na mga sinabi niyo po kanina. Pero may datos po kayong minention. Ito na po ba ang total nito? O ano po ba ang total overall distressed OFWs na natulungan natin sa usapin po ng repatriation last year specifically? Okay. Magandang tanong yan kasi yung natulungan natin, yung binanggit ko kanina, mga emergency cases. But higit kumulang, ang mga tulungan nating distressed Filipino workers ay pumalo na hanggang 50,000, 50,000 distressed Filipino OFWs, no? Distressed OFWs na tulungan natin. Doon sa repatriation effort ay higit kumulang mga 15,000 ang nakauwi, tinulungan natin makauwi jointly of course with the DMW and the OWA and in partnership with the DFA, mga embahada natin all around the world. At karamihan sa kanila ay through yung ating O1 Repatriation Command Center na itinalaga din ni Secretary Toots, na binanggit din sa unang SONA ng ating mahal na Pangulo. Itong One Repatriation Command Center na tumutulong sa mga kaanak ng OFWs na dumadaing sa atin, nagdudulog ng problema ng kanilang mahal sa buhay sa abroad, hindi umubra yung employment, hindi naging maganda ang relationship with their employer, lalo na yung mga OFW kasambahay. On average, ang One Repatriation Command Center reunites distressed OFWs with their families here 1,000 a month po. On average, 1,000 distressed OFWs are reunited with their families here given the proper financial and livelihood assistance upon their return. Alright, maganda pong balita na marami po tayong natutulungan na alam ko yan rin talaga ang mandato ni dating Secretary Susan Toots Ople. Talagang very passionate po siya sa mga programa ninyo at knowing na sa inyo po, it's in your hands. Yusek Kakdak, matagal na rin po kayo dyan, no? I'm sure masaya po siya sa ginagawa po ninyo, sir. Ngayon, when it comes to still distressed OFW, linawin lang po natin, sir, ano po ba ang definition ng isang distressed OFW at saka napapalago o na-maintain naman po ba ang mga beneficiaries, yung mga long-term na naitulong daw ng DMW sa kanila? Yes, yung mga distressed OFWs can be assisted while in abroad still or sa panunumbalik nila, no? Ang definition nito ay yung mga OFWs na hindi umubra ang kanilang empleyo sa abroad, no? Na abuso sila, na violate yung kontrata nila, nasaktan sila, and kailangan silang tulungan, bigyan ng karampatang medical assistance abroad, accommodation assistance, and then of course yung sinasabi nga na repatriation and upon return livelihood and employment and training assistance. Yung medical side, nandiyan din, nakatuwang natin ang DOH, no? And the DSWD also. Yung psychosocial counseling is also part of our package of assistance. So, yun po. And then, of course, kasama rin sa definition yung mga OFWs caught in crisis situations. Natural or man-made disasters, calamities, crises. Yan, kasama rin po sa definition yan ng mga distressed workers. Dito sa ating action fund, in-expand natin ito to include the OFW families. Kasi alam natin na kapag distress ang isang OFW sa abroad, ay naapektuhan din ang kanyang pamilya. O di kaya, meron ding repercussions ang pag-empleyo ng isang OFW sa abroad sa kanyang pamilya. So, kung yung pamilya dito sa Pilipinas ay nangangailangan din ng tulong, halimbawa kung merong Pilipino na merong anak ng OFW na nasaktan habang nandito, unfortunately, na pasakamay sa mga masasamang elemento, tinutulungan din natin yung mga anak ng mga pamilya ng mga OFWs na nalalagay sa alanganin o nalalagay sa hindi kanais-nais na sitwasyon. Yusek, hingi lang po ako ng update sa sitwasyon natin sa Kuwait. Kumusta po yung lifting nitong OFW ban natin dyan? Kasi I remember for a time ay nagkaroon po tayo ng ban sa Kuwait. Ang tawag po natin ay deferment of deployment of OFWs
who will be deployed for the first time as OFW kasambahay. So hininto po muna ito, and then of course sa Kuwaiti side nagkaroon ng suspension ng pagtanggap ng OFWs, bagong OFWs in all job categories. Sa ngayon, of course, nangyari yung kaso ni OFW Jollibee Ranara, yung very unfortunate case na sinunog siya ng anak ng kanyang employer na OFW. Dahil dito, bunsod nito, ay gusto nating mapaigting ang proteksyon ng OFWs. Meron tayong existing strong bilateral labor relations with Kuwait. There is a 2018 agreement that still is in effect, and which we wish na mapaigting pa ang protection under that agreement. Now, in that context, yung tinatawag na rights-based approach na pinalawig din ni Secretary Toots, gusto sana nating ipagpatuloy yung pakikipag-usap with the Kuwaiti side. And siyempre, nagdadasal din tayo na magkaroon ng bunga yung pakikipag-usap. Sa tingin namin, maganda yung pag-uusap noong Disyembre. Hindi pa ito nagbunga ng agreement, formal agreement, but it's a good step toward further discussing and hopefully having an agreement with the Kuwaiti side on enhancement of OFW, especially OFW kasambahay or domestic worker protection in Kuwait. So as of the moment, linawin lang po natin, Yusek, meron pa rin bang ban sa mga first-time OFW dyan po sa Kuwait? Yes, it's still there, and ang gusto natin ay bago pa man magkaroon ng tinatawag na lifting nung deferment of deployment, ay sana mapag-usapan yung pagpapaigting ng proteksyon. Sa dagdagan pa ang proteksyon. Yun ang ibig sabihin ko doon. Dagdagan pa ang proteksyon na nakalaan na anyway in the existing 2018 bilateral labor agreement with the state of Kuwait. Alright. Sa usapin naman po, balik po tayo tungkol sa illegal recruitment and trafficking. This year po, ano po ang plano nyo para lalo pang maigtingan yung laban po natin tungkol dito? Yes, gusto natin mapaigting ang laban kontra illegal recruitment at human trafficking. We wish to crack down on more illegal recruitment activities. Marami pang establishmento na kailangan mapasara para padagdagan yung mga establishmento ang kailangan mapasara. Yung takedowns natin sa online, sa social media, sa internet ng mga illegal recruitment activities, itutuloy po natin ito. Halimbawa, naging example ko na yung 7,200 takedowns natin ng illegal recruitment sites on Facebook. And then of course, yung papalawig natin ng anti-investment scam na mga efforts natin, kampanya natin in partnership with the SEC, Securities and Exchange Commission. Lumalawig na po ang SEC dito sa anti-investment scam, at siyempre gusto natin na kasali ang DFW dito sa laban na ito kasi maraming nabibiktima mga OFW sa sa investment scam. So gusto natin mapalawig yung information campaign, number 1. And number 2, yung remedial measures. Yung dadali natin sa hustisya. Yung OFWs na nabiktima ng investment scam at illegal recruitment at human trafficking para maparusahan ang mga salarin, ang mga illegal recruiters, ang mga human traffickers at investment scammers. Well, good news po yan para sa ating mga kababayan, no? Para rin sa safety ng ating mga OFWs. Kanina po, Yusek, na pag-usapan po natin ng repatriation. Ngayon naman, I'm sure marami pa rin na nagnanais na mag-ibang bansa ngayong taon. Ano po ba yung mga opportunities abroad na maaari nilang applyan? At saan po ang mga bansa ito? Okay, buti na tanong niyo yan kasi kailangan kong banggitin ang ating international cooperation and bilateral cooperation efforts natin noong 2023. Napalawig po ni Secretary Toots ng husto ito. Si Undersecretary Patricia Yvonne Kaunan led the way in terms of bilateral talks and negotiations with a host of countries. Touching base with them, constantly engaging them in talks about better protection of OFW, safe and fair labor mobility.
of those who wish to seek greener pastures abroad. Kaya nagkaroon tayo ng bilateral agreement with Austria, for instance, kasi ang gusto naman natin mangyari doon, bigyan pa ng ibang opportunities o kaya yung mga bansang may labor market demand for OFWs, siguraduhin makausap na natin ahead of time para ma-lay down na, mailatag na yung mga kontrata, yung mga proteksyon na kailangan ibigay sa kanila. And para sa akin, ang isa pang key feature nito, may alternatives yung ating mga OFWs, lalo na yung skilled workers in other countries such as Austria. Sasama ko dyan ang Hungary kasi alam natin na very robust ngayon ang demand for OFW. 6,000 in a 1-year span ang nakapunta sa Hungary. Siguro ang paalala ko lang ay dapat maging conscious sa mga kababayan natin na through legal means dapat po dumaan sa DMW ang inyong pagpoproseso sa abroad in Hungary or elsewhere. And then nakikita din natin ang Saudi Arabia for the skilled workers kasi merong Saudi Vision 2030. Yung kanilang goal of having a more thriving economy na pagtatayo ng ilang mga industrial gigacities that will require infrastructure development, that will require tourism development, that will require hospitality sector development and all other types, healthcare, no? Of course in coordination with DOH ito pag healthcare ang usapin. So, meron din tayong mga Japan desk sa Japan, no? Yung pagpapalawig ng hiring program natin in Japan, skilled workers, well protected. And then yung pakikipag-usap din natin in other economies within sa Asia as well as in Europe and in the Americas. Okay, Yusek, sa ibang usapin naman po, meron tanong mula sa ating kasamahan sa media na si Ryan Lacanlale ng UNTV. Kumusta na po ang 17 Pinoy na bihag ng Houthi or Houthi rebels sa Red Sea? Meron na po bang update sa kanilang paglaya? Okay, we of course defer to the DFA, no, in terms of yung ongoing efforts pag-usap with foreign governments sa ligtas na pagpapalaya at pag-uwi ng ating mga mahal na tripulante on board the Galaxy Leader, which currently is off the coast of Yemen. Tayo sa DMW, inatasan tayo ng ating Pangulo na pangalagaan ang mga pamilya ng 17 seafarers. Kaya, kahapon lamang ay nagkaroon na naman kami ng pagpupulong. Ang gusto ko itawag dito ay hand-holding sessions and quality time that we spend with the families virtually or face-to-face para masiguro, we can constantly assure them, masiguro natin na patuloy ang government assistance and protection and support para sa kanila. So we have been hand-holding the families and we know for sure also na merong direct phone calls ang mga seafarers sa mga families to assure them that they are safe and sound on board. So alam natin na nasa maayos na sitwasyon ngayon ng ating 17 tripulante at nananalig tayo na patuloy ang efforts through the DFA sa kanilang ligtas na pagpapalaya at pagpapauwi. May tanong pa po tayo mula kay Ryan Lacanlale ng UNTV. Ukol naman po sa lindol dyan sa Japan, kumusta naman po ang sitwasyon ng ating mga OFW dyan? Oo. Focus na ngayon ang ating effort ng pagmamanman ng sitwasyon. Of course, we set up the help desk, Japan help desk since day 1, no? January 1st, since nangyari yung lindol. And we have been receiving calls, although I have to admit, hindi siya ganun karami because ito ay, para sa akin, ay sagisag ito ng episyente at maayos na disaster management efforts ng pamahalaan ng Japan. Ang ating labor attaché with partnership with our embassy, Ambassador Milen Garcia and the DFA also, ay patuloy ang reaching out natin at least to OFWs in 2 prefectures. Una yung Toyama Prefecture, nakatabi ng Ishikawa Prefecture, na nandun yung epicentro ng earthquake, yung Noto region. Around 1,194 OFWs
mostly in the construction and manufacturing sectors, nandun sa dalawang prefecture na yon. At sila po yung minamanman nating sitwasyon. Kagabi lamang may kausap akong grupo ng mga OFWs and assured them of our support and assistance. Financial assistance is forthcoming for those who had been adversely affected by the earthquake. Halimbawa kung nasira o nagiba ang bahay o kaya ay nahinto ang trabaho o kaya kailangan ng suporta in terms of food and basic necessities. Ito po ay ibibigay natin sa kanila. Nagbigay tayo ng hotlines as well as email address para makontak tayo. Well, magandang balita nga po yan, considering na ang dami pong mga OFW sa Japan ngayon. I'm sure affected po sila ng lindol na ito. Mensahe na lang po sa ating mga kababayan, lalo na po sa ating mga OFWs, Yusek Akdak. Yes, sa ating mahal na mga OFWs and OFW families, malinaw po ang direktiba ng ating Pangulo. Una, tutukan ang welfare, well-being ng ating mga OFWs. Siguraduhin ang mga pamilya ng OFWs ay nabibigyan din ng gabay at proteksyon at suporta at assistance. And then, of course, yung ating pagkakaroon ng whole of government approach. Naatasan kami lahat ng ating Pangulo na dapat comprehensive, inclusive ang ating pagbigay ng proteksyon. So nandiyan nga nabanggit ko DOH, DSWD, DFA, Andole, ang TESDA, nandiyan din sila DG Mangudadato. So nagpapasalamat din po tayo sa kanila. Ang hotline po natin with Administrator Arnel Ignacio and the OWA na katuwang natin every day sa pagbigay ng tulong, proteksyon sa welfare ng OFWs ay 1348. So dumulog lang po doon sa hotline na yon at 1+632-1348 kung nasa ibang bansa. At tutulungan po namin kayo sa lahat ng inyong idudulog sa amin. So maraming salamat po. Maraming salamat. God bless. Blessed Happy New Year. Same to you, Yusek. Maraming salamat po sa inyong oras. Yusek Hans Leo Kakdak, OIC ng Department of Migrant Workers.